Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sigurado ito, may determination ito ng probable cause. Madidetermine dyan ang probable cause. Sa tambak ba naman na ebidensya na yan? So ang mangyayari dyan, dadalhin yan sa plenary, magbubutuhan, 1/3. Sigurado na tayo lulusot ang 1/3 yan. Pag nakarating yan sa Senado, okay. Anong mangyayari pag nandun na sa Senado? Ngayon, ang sinasabi ng kampo ni Sara sa Senado, sabi nila, sigurado sila doon, mahihirapan daw makuha yung 2/3. Ang 2/3 na sinasabi is 16 of the 24 senators. 16. Kung titingnan mo nga ngayon, medyo mahirap yung 16. Kasi siyam na kaagad yung yung mga senador nila Sara Duterte. Pero tandaan natin sa Senado, lalabas ang lahat ng mga ebidensya. Actually, ilalabas na yan ngayon sa Kamara. Ilalabas na yan dito sa hearing ngayong araw. Pero hindi pa yan masyadong bubulat-latin. Hindi pa yan full-blown trial eh. Doon sa full-blown trial, doon talaga ilalabas yan. Doon natin makikita ng detalyado yan. Pag nakita na ngayon yung detalye, yung mga pumapasok na pera sa accounts ni Sara at ni Man Scarpio, ano-ano ang kanilang mga ari-arian, detalye niyan, saan yan makikita, magkanong amount niyan. Lalabas lahat yan. Pag lumabas ang lahat ng yan sa trial, kahit ang mga senador, mahihirapan sila na hindi i-convict si Sara. Sa tambak ba naman ng mga ebidensya, hindi mo i-convict? Kaya itong mga senador na to, sigurado dyan ang kahit may ebidensya, hindi i-convict si Sara. Sila Bato, sila Bongo, sila Padilla, sila Marcoleta, sila Amy. Sigurado yan. Yung mga yan, talagang balibalik ta rin mo man yan. Kahit tambak pa ng ebidensya kay Sara, hindi yan buboto sa impeachment ni Sara. Pero yung iba dyan, ano yan? Siyempre, pag hindi sila bumoto sa conviction ni Sara, samantalang lantad na, obvious na, tambak na ang ebidensya, tapos hindi ka pa rin buboto sa conviction, ikaw na ngayon ang kalaban ng taong bayan. Alam naman natin ang nangyari kay Corona. Ay di ba ganun ang nangyari kay Corona? Nung una, maraming mga senador naniniwala na hindi naman guilty si Corona. Pero nang lumabas na yung mga dollar accounts, yung ilang daang milyon deposito ni Justice Corona, Chief Justice Corona. Anong nangyari? Maraming mga senador nagbago ng isip kasi nakita na nila grabe pala. Aside pa doon, gumalaw ang Malacanang. Alam naman natin yung galaw ng Malacanang doon. Kaya dito, ganyan din ang mangyari dyan. Sa bandang huli niyan, gagalaw ang Malacanang dyan. At gagalaw ang Malacanang dyan at makikita ang ebidensya. Kapag gumalaw ang Malacanang at nakita ng mga senador ang mga ebidensya, hindi pwedeng yung mga loyal sa Duterte, hindi talaga babaliktad yun. Pero yung iba dyan, babaliktad yan. Babaliktad yan. Kaysa sa ang taong bayan ang maghusga sa kanila. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya mahirap na sabihin na sa Senado ay sigurado na daw na hindi makakalusot. Bilog ang bula. Bilog ang bula. Ganyan ang nangyari kay Corona eh. Pangalawa kay Erap. Si Erap, nung bubuksan yung envelope, second envelope ba yun? Pinapabuksan yung second envelope. Ayaw pabuksan. Ayaw pabuksan ng mga senador na kakampi ni Erap. Nagbutuhan yung mga senador, 11-10 ang boto. 11 ang ayaw pabuksan. Pagdating ngayon sa Senado, halimbawang sa Senado may mga isusumpi na mga bank records or kung ano-ano. Tapos ayaw pumayag ng mga senador kasi karamihan kampi kay Sara. Halimbawa, ayaw nila. Magagalit ang taong bayan yan. Pag hindi pinabuksan ng Senado, pag hindi pinayagan ng Senado na makita ang mga dokumento, mga ebidensya laban kay Sara, haharangan ng Senado, haharangan nila Marcoleta, haharangan nila
Amy Marcos na wag ilabas ang mga ebidensya laban kay Sara, magagalit ang taong bayan. Matutulad yan kay ERAP. Matutulad yan kay ERAP na galit ang taong bayan. Kaya ito, mga kabunyog, ano na ito? Kumbaga, papunta na tayo sa exciting part. Ang gusto nila, dito sa kamera, wag mailabas, wag makita ng taong bayan yung mga deposito ni Sara at ni Manscarpio sa bangko, yung kanilang mga ari-arian, wag ipakita yun. Ayaw nila yon. Kasi pagdating sa Senado, haharangan nila yan. Pag nagbutuhan ang mga senador, kakampihan ng senador na wag buksan at ipakita ang mga ari-arian ni Sara. Ganun ang nakikita nila dyan. Pero dito sa kamera, sa tingin ko, hanggat walang TRO, itutuloy ng kamera yung pagbukas ng mga ari-arian ni Sara at ni Manscarpio. Hindi mapipigilan yan. Sinabi na yan ni retired Senior Associate Justice Carpio. Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, hindi pwede na hindi mabuksan ang mga bank records nila Sara. Kasi may power niyan ang kamera. Pwedeng orderan ng kamera ang AMLAC, ang Anti-Money Laundering Council. Diniscuss ko yan kagabi extensively. Binasa ko yung mga sinabi ni retired Senior Associate Justice Carpio. Kaya, dito sa kamera, pipilitin ng kamera yan. Kasi bakit mo itatago yan? Bakit pagbabawalan ang kamera, ang Justice Committee na tingnan yung mga bank records na yan, yung mga SALENS na yan ni Sara? Kaya kaya ayaw ni Manscarpio na isubpina, ilabas yung mga income tax returns nila kasi makikita doon. It's either ang laki ng binabayaran nilang tax kasi ang dami nilang properties or hindi sila nagbabayad ng tamang tax. Yan lang yung nilalabas diyan. Kaya gusto nilang kontrolin. Actually, posible pa nga dito eh. Posible yan na kapag lumalabas na ang lahat ng baho ni Sara, nahuhubaran na siya, baka mag-resign. Posible rin yan. Ay di ba nung una, ganyan din yung si Merceditas Gutierrez noon, laban daw siya sa impeachment. Si Andy Bautista, laban din daw siya sa impeachment. Pero nung lumabas na yung mga ebidensya, wala. Bumigay na si Andy Bautista. Bumigay din si Gutierrez, di ba? Si Merceditas. Di ba nag-resign si Merceditas, hindi na nag-proceed sa impeachment trial? Kaya nga ito mukha ngang sa ginagawa mismo nila Sara, nire-reveal na nila na kahit sila, hindi sila nakakasigurado na ang Senado ay kakampi pa nila. Hindi sila nakakasigurado na hindi makukuha ang 16. Kaya nagpa-plan B na sila Ano yung plan B nila? Yun, si Baste. Pinoproject na si Baste na pampalit kay Sara kung hindi mapipigilan na makonvict si Sara. Kasi hindi na sila nakakasigurado hindi sila nakakasigurado. Kumbaga, nakikita pa rin nila ang posibilidad na baka talaga kahit sa Senado makuha pa rin yung 60 na boto. Ngayon, ang iniisip nila, dapat kung hindi pwede si Sara, sino? Ang pumuposisyon sana nung una si Bongo. Kaya lang, chinek na kaagad. Ang ginawa ng mga nakapaligid sa Duterte, si Baste na ang tinutulak nila. Kaya nga sabi ng mga nag-oobserba, ang malinaw dito, nagpa-plan B na, baka nga plan C, plan D, ang kampo nila Sara Duterte. Kasi alam nila na hindi nila to kayang pigilan. Nakita naman nila sa kamera yung butuhan sa Justice Committee, 54 against 1. Sige mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.